Sabayan niyo akong aralin at gunitain ang mga balita at kwento ng kasaysayan na nangyari sa araw na ito dito sa Today in History! Unahin natin ang Trivia number 1! Ngayong araw, June 24, ang founding anniversary ng Maynila. Kaya special ang non-working holiday na ito ngayon sa lungsod ng Maynila. Kaya naman, magbalik tanaw tayo noong taong 1571, noong Hunyo 24, 1571, ipinroklama ang Maynila bilang kabisera ng kolonyal na administrasyong Espanyol sa Pilipinas. Habang nasa Cebu, narinig ang kolonyalistang Espanyol na si Miguel Lopez de Legazpi o Miguel Lopez de Legazpi ang mayamang yaman ng Maynila. Kaya naman, agad niyang ipinadala rito ang kanyang mga tenyente komandante upang tuklasin ang hilagang rehiyon. Pagdating sa Maynila, ay sinulubong sila ng mga katutubo at nakapag-alyansa kay Raja Sulaiman na siyang namumuno rito. Pero, naramdaman ng mga lokal ang tunay na layunin ng mga Kastila. Kaya't naman sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga tropa ni Sulaiman at ng mga Kastila. Dahil sa mga sandata ng mga Kastila, nasakop nila ang Maynila. Matapos marinig ang nasakop na lungsod, dumating si Legazpi at bumuo siya ng isang kasunduan sa kapayapaan kasama ang mga katutubong konseho, sina Raja Sulaiman at Raja Lacandula. Kaya noong Hunyo 24, 1571 ay itinatag ni Legazpi ang isang permanenteng pamayanan at inuutos din niya ang pagtatayo ng Intramuros. Ipinahayag niya ang Maynila bilang kabisera ng isla at permanenteng upuan ng pamahalang kolonyal ng Espanya sa kanlurang karagatang Pasipiko. Ngayon, ito ay opisyal na ginugunita bilang Araw ng Maynila. Iyon. Mula sa Pilipinas, lilipad naman tayo sa Venezuela sa taong 1821 Trivia number 2! Nakuha ng Venezuela ang kalayaan nito mula sa Espanya noong Hunyo 24, 1821, kasunod ng tagumpay ni Simon Bolivar sa labanan sa Carabobo. Ang tagumpay ng militar na ito ay epektibong nagbuwag sa maharlikang puwersa ng Espanya at pinahintulutan at ang pagkakatatag ng Gran Colombia na pinag-isa ang rehiyon bago naging ganap na independenteng republika ang Venezuela noong 1830. Pumunta naman tayo sa taong 1901 sa Paris, France. Trivia number 3! Alam nyo ba? Biro lang. Alam nyo bang binuksan? Alam nyo bang binuksan ni Pablo Picasso ang kanyang unang solo exhibit noong Hunyo 24, 1901 sa Paris, France? Siya ay 19 na taong gulang lamang at nag-debut sa kanyang trabaho sa isang gallery na inorganisa ng French art collector na si Ambroise Vollard. Ambroise Vollard. Ang napakatagumpay na showcase ay nagtatampok ng 64 na mga painting na tumulong sa pagkakatatag ng batang Spanish artist sa Parisian avant-garde scene. Ayun yun. Trivia number 4! Trivia number 4! Next stop, taong 1939 sa Asia. Noong Hunyo 24, 1939, opisyal na pinalitan ng Prime Minister na si Plek Vivonsongkhram ang pangalan ng bansa mula Siam at ginawa itong Thailand. Ang Thailand ay nangangahulugang Land of the Free. Ang paglilipat ay bahagi ng isang nasyonalistang kampanya ng modernisasyon na naglalayong bigyang diin ang soberanya at pag-isahin ang magkakaibang grupong etniko sa rehiyon. Yun. Trivia number 5! Fast forward tayo sa taong 1982. Ang British Airways Flight
009, isang Boeing 747 na eroplano na may palayaw na City of Edinburgh ay nakatagpo ng napakalaking ulap ng abo mula sa Mount Galunggung ng Indonesia. Mount Galunggung! Noong Hunyo 24, 1982. Ang invisible na abong ito ay naging sanhi ng pagkasira ng lahat ng 4 na makina na nagresulta sa isang nakatatakot na 13 minutong pag-slide bago muling napagana ang mga makina sa Jakarta at nakalapag. Grabe yung 13 minutes ha. Paano? Ang haba nun. Wow! At dahil nasa himpapawid na nga tayo, ay isang balita rin ang ating nakalap taong 1983. Trivia number 6! Noong Hunyo 24, 1983, ligtas na nakabalik sa Earth ang astronaut na si Sally Ride sakay ng Space Shuttle na Challenger. Tumagal ang misyon na ito ng eksaktong 6 na araw. Ang misyon na ito ang nagpatibay sa kanyang legacy bilang unang babaeng Amerikano sa kalawakan. Ang kanyang tagumpay ay naging daan para sa mga susunod na henerasyon ng kababaihan sa STEM at space exploration. Pagkatapos umalis sa NASA, ay inilaan niya ang karamihan sa kanyang buhay sa edukasyon sa pamamagitan ng pagkakatatag nga ng Sally Ride Science na nagbibigay ng mga programa at materyales sa agham sa mga mag-aaral at tagapagturo. Ayun, mga tagapagturo, mga guro, syempre, sana ay marami kayong natutuhan, hindi lamang sa kasaysayan ng ating bansa, maging sa buong mundo. Mayroon tayong 365 na mga araw, di ba, sa isang taon? Kaya't marami pang pwedeng maging kwento. Marami pa tayong kwentuhang kailangan abangan dito sa Today in History! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!